Nakuha na sa wakas ang unang panalo ng San Antonio Spurs sa NBA Finals mga idol, at ang pinakamasakit pa para sa kabilang kampo, nabawian nila ito sa mismong harap ng libu-libong diehard fans ng New York Knicks sa loob ng maingay na Madison Square Garden. Well, hindi na pumayag ang Spurs na magkaroon pa ng error at matalo ng tuluyan sa serye mga idol. Akala ng buong New York ay tapos na ang boxing at makukuha na nila ang komportableng 3-0 na kalamangan, pero sumigaw ng not today ang mga bataan ng San Antonio. Well, sa video natin ngayon mga idol, hihimayin natin ang buong nangyari sa Game 3. Pag-uusapan natin ang mga halimaw na nag-step up, ang mga mahalagang stats na nagdikta ng laro, ang mga naging matalinong adjustment ng Spurs, at syempre kung ano nga ba ang mga naging malaking kakulangan ng Knicks kung bakit sila kinapos sa huli. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. Well, agad nagpakita ng ngipin ng Spurs sa unang quarter pa lang ng laro mga idol. Kumamada agad sila ng 33 points kontra sa 22 points ng Knicks. Dito pa lang naramdaman na natin ang gigil ng San Antonio. Nakita natin dito ang maagang frustration ng Knicks dahil hindi gumagana ang kanilang game plan kontra sa matinding execution ng Spurs. Pero pagpasok ng second quarter, biglang nagiba ang ihip ng hangin mga idol. Bumawi at tumarangkada ang New York Knicks. Dala-dala ang enerhiya ng kanilang home crowd. Nagpakawala sila ng matinding 42 points sa quarter na ito habang nalimitahan nila ang Spurs sa 24 points. Dahil sa napakalaking scoring run na ito, naagaw ng Knicks ang momentum at lumamang sila pagdating ng halftime 64-57. Pero iba ang puso at sistema ng San Antonio ngayon paglabas nila sa locker room para sa third quarter. Gumawa ng malaking adjustment ang Spurs sa kanilang depensa at tempo. Na-outscore nila ang Knicks 35-27 sa ikatlong yugto para makadikit muli sa laban. Isang napakahalagang turning point sa quarter na ito mga idol ay ang pagkatawag ng flagrant foul penalty 1 kay Jalen Brunson. Ang ganitong klaseng error at pagkawala ng focus mula sa star point guard ng Knicks ay sinamantala ng Spurs para tuluyang makabalik sa laro. Pagdating sa huling quarter, naging patintero na ang laban, dikdikan bawat possession. Ang Spurs ay nakapagtala ng 23 points habang ang Knicks ay kumayod para sa 20 points. Walang bumibigay, palitan ng tira. Pero sa huli mga idol ay nakakalamangan pa rin ng San Antonio Spurs at nakuha nga nila ang panalo sa dikit na laban na 115-111 na final score. Naiwasan ng San Antonio malaking bangungot na 3-0 deficit at buhay na muli ang serye dahil 2-1 na ang bakbakan. Well, ngayon pag-usapan naman natin mga idol kung sino nga ba ang tunay na bumuhat sa San Antonio sa napakahalagang game na ito. Unang-una sa listahan, syempre walang iba kundi ang alien na si Victor Wembanyama. Halimaw sa magkabilang dulo ng court si Wemby mga idol, nagtala siya ng team high na 32 points. Kumuha ng 8 rebounds at nabigay ng 3 assists, pero ang pinaka nakakabaliw na stats niya ngayong gabi ay ang kanyang rim protection. Pinahirapan niya ng gusto ang sino mang Knicks player na magtangkang pumasok sa pintura. Nagbigay siya ng kakaibang fear factor sa ilalim. Naging napaka-efficient din ni Wemby sa opensa. Bumira siya ng 11 out of 18 sa field goals. Nagpasok ng 2 tres mula sa 4 na attempt at naging kalmado sa free throw line na may 8 of 9 free throw shooting. Siya ang tunay na naging angkla ng kupunan sa panalong ito mga idol. Hindi rin natin pwedeng kalimutan ng napakalaking ambag ni Stephon Castle. Kung kailan kailangan ng suporta ni Wemby sa opensa, nag-step up ng todo itong si Castle mga idol na pumuntos ng 23 points. Nagdagdag siya ng 5 rebounds, 4 assists at isang steal. Napakaganda ng kanya naging shooting touch. Nagpasok siya ng 8 out of 14 shots, may 2 of 5 din mula sa 3-point territory at naging agresibo sa pagdraw ng fouls kaya may 5 out of 6 siya sa free throw line. Pagdating naman sa playmaking at pagpapatakbo ng opensa, nandyan si De'Aaron Fox. Kahit medyo nag-struggle siya sa kanyang shooting na may 4 out of 14 field goals lang at nakagawa lang ng 12 points, bumawi naman siya ng gusto sa pamamahagi ng bola mga idol dahil nakapagtala siya ng 8 assists. May kasama pa itong 3 rebounds at isang steal. Ang kanyang pagiging floor general at bilis sa court ang naging susi para ma-set up ng maayos sina Wemby at Castle. Well, solid din ang support ng ibinigay ng ibang starters gaya ni na Julian Champagnie na nagambag ng 12 points at Devin Vassell na nagbigay ng 11 points at 4 rebounds. Mula naman sa bench, napakalaking bagay ng instant offense na ibinigay ni Dylan Harper mga idol sa kanyang 13 points. Habang nagdagdag naman ng mahalagang 7 points si Keldon Johnson. Well, kung titignan natin ang backscore at flow ng laro, malinaw ang ginawang adjustment ng Spurs lalo na sa second half. Hindi na sila nakipagsabayan pa sa mabilisang takbuhan o transition game ng Knicks dahil medyo dehado sila rito mga idol. Katunayan, tinalo sila ng New York sa fast break points 15 laban sa 5 ng San Antonio. Imbes
imbes na makipag-track meet, ginamit ng Spurs ang kanilang length at size advantage sa half-court set. Well, kahit halos pantay lang ang points in the paint, 46 para sa Knicks at 44 para sa Spurs. Ang kalidad naman ng depensa ni Wembanyama sa ilalim ang gumawa ng pagkakaiba sa mga crucial na sandali. Nakita rin natin na nakapitalize ng Spurs ang kanilang second chance points na umabot sa 10 kumpara sa 21 ng Knicks. Pero ang pinaka-adjustment nila dito mga idol ay ang pag-aalaga sa bola sa crucial stretches at ang hindi pagbibigay ng madaling open look sa labas. Ang ball movement nila sa third at fourth quarter ay naging masilyado mga idol at itinuon nila ang atensyon sa pagpapakain ng bola sa kanilang malalaking tao at pagpaparusa sa mga mismatches. Well, sa kabilang banda naman mga idol, ano naman ang nangyari sa New York Knicks? Bakit sila kinapos sa huli kahit paggrabe ang ingay ng kanilang crowd? Well, unang-una na dyan mga idol, kailangan nating silipin ang performance ng kanilang superstar na si Jalen Brunson. Siya ang nanguna sa laban para sa Knicks na may 32 points, 5 rebounds at 5 assists. Well, sa unang tingin halimaw ang stats pero kung hihimayin natin mga idol, kailangan niyang bumuhat ng napakaraming tira para lang makuha ang puntos na yon. Tumira siya ng 25 attempts at nagpasok lamang ng 11 out of 25 field goals. Bagamat nakapasok siya ng 3 out of 5 sa 3 at 7 of 8 sa free throw lines, ang kanyang volume shooting at inefficiency sa loob ay naging senyales na nahihirapan siya sa haba at rim protection ng kalaban. Bukod pa rito, nabanggit nga natin kanina ang kanyang mahalagang flagrant 1 foul sa third quarter na pumatay sa momentum ng kanilang team. Pangalawa, ang nakakabahalang pagkawala ni Mikal Bridges sa opensa. Ito marahil ang isa sa pinakmalaking butas ng Knicks sa Game 3 mga idol bilang isa sa mga inaasahang key scorer at elite two-way player ng team. Napakalaking sampal ng 2 puntos lamang ang kanyang naiambag sa halos 29 minutes na pagbabad niya sa court. Tumira lang siya ng 5 beses sa buong laro at pumasok ng 1 out of 5 field goal. At wala siyang naipasok sa kanyang 3 tira sa labas mga idol. Hindi pwedeng ganito kababa ang production ng isang starter sa NBA Finals. Lalo na kung kailangan ng tulong ni Bronson sa perimeter scoring. Pangatlo naman, medyo kinapos din si Karl Anthony Towns. Pagdating sa kanyang scoring output, nagtala lang siya ng 11 points, 8 rebounds at 3 blocks para sa isang all-star big man na inaasahang magdodominate sa loob at labas. Medyo tahimik ang 4 na field goals niya mula sa 10 attempts mga idol. Tila nahihirapan si Kat na makahanap ng ritmo at na-intimidate sa haba ng frontcourt ng San Antonio. Well, kahit na nag-step up ng gusto si OG Anunoby na pumutok para sa 28 points at may 5 rebounds, pati na rin ang hustle guy nilang si Josh Hart na nagambag ng 16 points, 9 rebounds at 5 assists. Hindi ito naging sapat dahil wala silang nakuha malaking suporta mula sa kanilang bench. Kung titignan natin ang Knicks bench, sobrang limitado ang naging ambag nila. May 10 points lang si Jordan Clarkson sa kanyang 4 of 7 shooting. Kulang na kulang ang firepower ng Knicks kapag nagpapahinga ang kanilang mga main guys. Well, sa madaling salita, ang pagkapanalo ng San Antonio Spurs sa MSG ay isang napakalaking statement game. Pinatunayan nila na hindi sila basta-basta magpapasweep at handa sila makipagdigma para sa kampyonato. Nakuha na ang unang panalo at makikita natin ang maturity at kalmadong pag-iisip ng mga player ng Spurs. Lalo na sa clutch time sa pangunguna ni Wembanyama at Castle ay sapat para gibain ang diskarte ng New York. Well, sa paparating na Game 4 siguradong mas magiging maapoy pa ang labanan. Kailangan hanapan ng solusyon ni Coach Mike Brown kung paano gigisingin ng opensa ni Mikal Bridges at kung paano makakapasok ng mas epektibo sa ilalim sina Bronson at Towns nang hindi madaling nabablock ni Wemby. Sa kabilang banda, kailangan lang ipagpatuloy ng Spurs ang kanilang matibay na depensa, iwala sa isa't isa at solidong ball movement. Well, sino ang susunod na mag-iingay? Tuloy na ba ang momentum ng Spurs o makakabawi agad ang Knicks para kunin ng 3-1 lead? Abangan natin yan sa susunod na laro mga idol.